Di ba? Oh, eto, pakinggan natin yung sagot ni VP Sara Duterte patungkol sa, alam mo, yung Baybanon tsaka kay Marcos dito. Tangali po. Baka na po aware po kayo sa recent notes ko ni Cavite Representative Kiko Bagzaga sa House. Parang china-challenge na po kasi yung leadership ni House Speaker Martin Romualdez. Oh, dapat lang. Dapat lang talaga. Dahil nakita niyo naman yung budget yung 2023, 24, 25. Malamang agawan na naman yan ng budget sa 2026. At lahat yung mga past budgets natin, makita natin na it was under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Ma'am, dahil hindi mamatay-matay yung issue ng ouster attempt dito sa Kamara, kayo po ba may personal po ba kayong bet for the speakership? Wala, hindi ako, masyadong madami kaming inaasikaso sa Office of the Vice President para ko isipin kung anong nangyayari sa House of Representatives. Sa personal matters lang, baka meron din po kayong comment sa independent commission po. Anong position, baka may any comment. Pag ikaw, Presidente pa, Pinapasok sa may tapos alam mo na kung anong nangyayari. Yan. Tapos, nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Magkaantay ka pa ba ng komisyon o ng Truth Commission o ng panong komisyon yan? Actional kasi kaagad dapat yan. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Ito sinasabi ni VP Sara Duterte, di ba? I mean, bakit mo pa kailangan ng commission? Napaka-obvious naman na. Napaka-obvious na kung sino ang may dahilan kung bakit nagkaloko-loko ang proyekto. Dahil ang pinakapunot dulo niyan ay yung budget. Budget ang usapan dito. Kaya nagkaloko-loko itong ating mga proyekto dahil sa lintik na budget na yan. Bakit kailangan mo pa ng komisyon at saka ang tagal mo? Ang bagal mong kumilos. Lintik yan. Matatapos na termino mo. Yung komisyon mo, komisyon lang ata yun eh. Hindi ka nabigyan ng komisyon? Hindi, biro lang. Hindi kasi 'di ba nakakairita, ang tagal-tagal, ang bagal mong kumilos. Naubos na yung pera ng taong bayan. Sige. Oh, yung commission ko, Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba, Presidente ka ba? Lalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Na-racketeering din. Tama. Correct. Yung budget natin. Tapos, syempre, sumabog na. Hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya. Cabinet meeting sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, wala siyang ginawa niya is nag-change topic siya. So, ito ladies and gentlemen, malinaw to. Sinabihan na ni VP Sara Duterte si Bongbong Marcos noon na kinakatkong ang pera ng DepEd. Diba? Kinakatkong ng pera ng DepEd at tinuro niya kung sino. Binanggit niya yan si para daw sa kila Zaldico at kay Romualdez. Kaya nga niya sinabi si Zaldico at si Romualdez Kasi nga kinakatkong daw. Okay. Sinabi na daw niya yan kay Marcos. Anong sinabi ni Marcos? Change topic ang walang niya. Pambira, oo. Parang ikaw yung mga yung mga lalaking merong mga kabit Yung tinatanong ka, biglang change topic. Anong pa bang komisyon? Anong true komisyon? Ano bang investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget. Nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung
sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin ninyo yung budget. Tapos, panagutin mo na yung mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Ang dami dyan may bahay sa abroad. Diba? Ma'am? Masyado siyang hindi niya alam kung ano gagawin at masyado siyang Alam mo kung paano yung hindi niya alam yung kung ano yung gagawin, gumaganyan-ganyan pa siya. Are you teary-eyed, Mr. President? Yun ang ibig sabihin ng hindi niya alam kung anong gagawin. Tama, mali? Ay, sus! mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas. Pero alam niya lahat na. Nagmamadali ang Pilipinas, siya lang ang hindi. Alam nga nung bata na nakikinig lang, nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng WhatsApp. Presidente pa, hindi niya alam. Pero ma'am, di ba too little too late na po ba yung ginawa ni BBM? And of course, dapat po pa talaga kasuhan na si Speaker and si Saldi ko sa mga ginawa. Actually, hindi na nga siya too little too late eh. Nothing na nga siya eh. Nothing less na ang ginagawa. Wala nang ginagawa ba? Kaso, the speaker was your campaign manager in 22. Were you not aware of these issues before? Hindi naman siya naging speaker noon eh. Yung nagtatanong kasi condescending eh. Kala mo hindi naman siya speaker noon. Ibig sabihin, hindi pa siya nakahawak ng ganong, alam mo yun, desisyon pagdating sa budget. So how would I know? Kasi condescending ka eh. Para bang tinatanong mo, hindi mo alam na masama siya noon? Nayari ka, Brad. Pati ikaw nabanatan. Ay, hindi ma'am. I mean yung bribery po, kasi na-mention niyo yung alleged bribery. Were you not aware during the 22 campaign? I do not remember the exact time kung kailan ko nalaman yung case doon sa United States kung saan nabanggit yung pangalan niya sa pagtatanggap ng bribery for the cases Wala pa that yun were filed noon. here in the Philippines. Pero hindi naman kasi ako ang pumipili ng speaker. Ang pumipili ng speaker ay ang Yung cellphone, pakibaba. at Sungit to na. naging campaign Joke lang. manager lang siya Biro lang, biro by lang. default eh, kasi siya yung president ng partido ng Lakas. Ayaw, ladies and gentlemen, ang lupit talaga ng mga birada at mga banat po ni BP Sara Duterte. Kitang-kita nyo naman. Talagang wapak, di ba? Ika nga, wapak na wapak. Hindi kasi alam mo, simpleng-simple lang naman eh. Matagal na sinasabi ito. Actually, hindi lamang po akong vlogger na nagsasabi nito eh. Marami na, nakikita ko na, pinupost na ho ito eh. Sana, may pag-asa pa nun. Kung tinanggal sana ni Marcos etong si speaker bilang speaker, kahit pa paano medyo masusurvive pa sana itong bansa. Kaya lang ang tagal kasi, ang bagal kumilos. Ngayon nga kitang-kita na ng galit ng taong bayan dahil sa korupsyon. Siya, sabi ni BP Sara Duterte, hindi nga mabagal, wala nang ginagawa eh. Yung Independent Commission, honestly, sino gumawa? Executive, di ba? Wala naman silang power against this branch of government, which is yung Kamara o yung mga legislative. Wala silang power doon. Kasi galing yan sa executive. So, that, sorry wala naman akong problema kay Magalong, pero magiging useless yan. Magiging useless lang yan kasi syempre, sino'y didemanda? Yun na naman mga DPWH, sinong mga recommendation, yun na namang mga contractor. Pero sino ba talaga ang masasabi nating, alam mo yun, ulo nitong lahat nitong katarantaduhan na ito? Diba, yun ang dapat pinag-uukulan ng pansin. Kaya nyo ba? Bilang executive, bilang presidente? Hindi.
So the only way to do it, ladies and gentlemen, is to tell your cousin, get out. And alam naman natin, wag na tayo maglokohan. Yan po ay unwritten, unspoken understanding na pagdating sa Kamara. Kung sino ang sinabi ng presidenteng Senate President, Speaker, siya ang uupong Speaker. Ganon din sa Senate President. Kung sino sinabi ng presidente, yun. Remember, siya pa rin yan. So, wala kang ginagawa talaga. Wala. Etong liblib ni Romualdez, paliblib ka pa, tanggalin mo na talaga. Di ba? Kasi nga, tama yung sinabi ni Pangulong Duterte. Malamang takot lang siya. Or malamang, sa malamang, talagang mahina siyang nilalang. At sa lengguwahe nga nitong batang si Barsaga, ang sabi niya, ano yung sinabi ni Barsaga? Sabi ni Barsaga, parang ngayon lang daw ata siya na nakakita ng presidente na na parang, basta, na sumusunod sa speaker, something like that. I'm not sure, basta, correct me if I'm wrong. Parang ganun. Hindi ko alam kung kay Barsaga o kay, pangalan nito, kay Madam Attorney Rowena Guansod. Di ba? Kaya nga, alam mo, ladies and gentlemen, panahon na. Pero alam mo, may gusto akong sabihin, bago tayo magtapos. May gusto akong sabihin. Alam niyo yung kantang upuan? Kayo na nakaupo. Yung kantang ganun, di ba? Usong-usong ngayon yan, trending. Kasi daw, yung mga nakaupong government official at saka mga nakaupong mga nasa politiko, dapat nang tumayo sa pagkaupo. O sabihin, sa kanilang seat of power, di ba? Dapat na daw tumayo. Sa loob-loob ko, hindi lang naman para sa kanila yun. Para rin sa atin yan, mga keyboard warrior. Kayo mga keyboard warrior, hindi, tinatayo lang natin para naman sabihin nila iba, masyado ka naman nagmamalinis, ikaw rin naman eh. Hindi, tayo mga netizen, yan ang problema sa atin. Tayo rin, ayaw natin umalis sa pagkaupo. Ayaw natin lumabas at magprotesta. Di ba? In a peaceful and lawful manner. Ayaw natin na isigaw. Ako, pupunta po ako, hindi nyo lang alam. Nagtatago. Siyempre, kasi again, ako po kasi may kulay ako eh. Alam nila may kulay ako. Alam nila Duterte supporter ako. Alam nila solid Duterte. Pag sinabi si Banat Bay, Duterte yan. Matik na yan. Di ba? Ganyan kaagad eh. Wala naman lalapit sa akin. Banat Bay, gusto ko yung banat mo sa mga bet ka. Wala naman ganun eh. Ang lalapit na sa akin because Duterte supporter, di ba? So alam nila. So pag ako visible na nagpakita, ang dating yung rally na yun, para sa mga Duterte supporter, di ba? Which is I don't want to happen as much as possible. That's on my opinion Yan ang opinion ko. Ayoko na makulayan yung rally na bilang Duterte rally. Kailangan sama-sama na tayo. We are anti-corruption, di ba? Dapat matanggal ang dapat matanggal. Anti-corruption tayo. Hindi ito Duterte rally. Kaya ayokong mag-video doon. Wala akong problema doon sa iba kung gusto nila. Iyon yung opinion nila. Basta ako, opinion ko, ayoko nagbibideo. At doon, dito na lang ako magtatawag. Pero doon, kailangan walang kulay. Kailangan para sa laban sa korupsyon, di ba? Yun tayo. Okay? So sana, kung may panahon kayo, daan-daan tayo sa kamera. Huwag niyong kalimutang magdala ng kamatis at sibuyas. Tapos magdala na rin kayong tuyo. Para kumain kayo naman. Baon yung pangkain. Okay? Oy, by the way, highway if you like the video, subscribe para agad-agad meron kayong manonotify kayo. Pangalawa, kung pwede rin para si Banat Bay, kung gusto nyo talaga si Banat Bay, mag-membership na kayo. Sabihin nyo, yung may click dyan, click membership. Sabihin, sumusuporta kayo monthly kay Banat Bay. Pero pwede namang subscribe lang. Doon, walang bayad yun. Yung membership, wala naman kayong benepisyo doon. Kung hindi, suporta lang kay Banat Bay para maging independent si Banat Bay. Okay? Para mapagpatuloy na maging independent. Salamat po ba? Ako po si Banat Bay. Salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa,
Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala